Kumusta mga brad? Ito nga po ang pinakaunang smart electric scooter na nilabas sa Indonesia. At talagang nakakamangha yung pagmumukha niya. Kung kanto lang ang pag-uusapan, marami siya niyan. So ano tingin mo nga po, para siyang motor doon sa mga sci-fi movies. Napaka-futuristic po kasi niyang tignan. Bukod nga po sa sobrang kakaiba yung itsura niya, kakaiba din po yung taglay ng mga features niya. Kung sa bagay, hindi naman bago sa atin yung mga medyo high-tech na motor. Pero itong isang to, sobrang kakaiba. Ito nga po ang OMO X. Nagawa nga po ng OMOway. At itong electric scooter nga po na ito ay dinevelop ng mga Chinese. At ngayon nga po ay nilabas na siya doon sa Indonesia. Yung style nga po nito, parang wala siyang kamuka. At kahit medyo kakaiba nga po, tignan yung style niya o yung itsura niya, parang ang astig ng datingan niya. Tapos kakargahan mo lang ng uling, kopra, aba matindi. Isa nga po sa pangmalakasang feature na nilagay nila dito sa electric scooter na ito, meron po siyang self-balancing. Kahit hindi ka nakasakay sa kanya, hindi siya matutumba. Ganon nga po siya katindi. At itong smart electric scooter nga po na ito ay kayang tumap speed ng 113 kph. Para doon sa iba, mabagal yon. Pero para naman sa akin, sobrang bilis na po nun. Para sa ganyan nga po kabalaki ng electric scooter tapos tumatakbo ng 113 kph, hindi na po basta-basta yon. At yung range naman po ng kayang abutin ng full charge niya ay umaabot lang naman ng 260 kilometers. So talagang napakalayo nga po ng kaya niyang abutin. Kung mag-ikot-ikot ka lang naman dyan sa lugar nyo, baka isang linggo hindi mo pa ma-empty yung battery niya. Pero depende pa rin yun kung paano ka pumigaan ng throttle. Kasi kung pigang-piga ka naman, tapos puro ka top speed, panigurado hindi mo rin maabot yung 260 kilometers. Siguro kung chill ride ka lang, takbong pogi, kahit hindi naman pogi, sigurado maaabot mo yun. Ang kanya nga pong panel gauge ay nakalagay nga po dito ay smartphone screen panel. Yes po, meron ka nga pong gauge panel na naka-Android na. Pwede ka na manood dyan ng Cornhub. Bastos ka! At itong electric scooter nga po na ito ay pwede mo siyang i-set doon sa cellphone mo. Na kung sakaling lalayo ka nga po sa kanya, kusa siyang magdalak at magsasabing, power off. Power off! Hindi siya tatakbo at hindi rin po siya aandar. At kapag malapit ka naman po sa kanya, kusang din siyang mag-unlock. O diba, safe na safe siya. Epas na epas. Pero pag pinarga naman po yan sa puting van, impas. At sobrang high-tech nga po nitong smart electric scooter na ito, meron po siyang real-time status diagnostics. Kunyari, may problema doon sa mga ilaw niya. Lilitaw nga po dyan sa may panel na may problema dyan sa mga ilaw mo. At kung sakaling bigla naman siyang tumirik, hindi siya umandar, hindi ka na mahihirapan pang mag-troubleshoot. Titignan mo lang yung panel niya, alam mo na agad kung saan yung problema or kung saan yung may sira. O diba, mas pinadali yung trabaho mo. Yung sa may harapan nga po niya, gumagamit dito ng independent suspension. Ibig sabihin, hindi katulad sa ibang mga motor na may telescopic na naka-attach doon sa gulong, siya po hindi. Iba po yung mekanismo niya. At sa may likuran naman po, gumagamit ito ng single shock na meron nga pong single-sided swing arm na parang katulad nga po sa mga Ducati. At ito na nga ang pinakatanong ngayon, magkano yung presyo niya? Doon nga po sa Indonesia ito ay nagkakalaga ng 46,900,000 Indonesian rupiah na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 170,000 pesos. So kung hindi lang po natin iisipin na siya ay gawang China, napakaganda na po ng presyo niya. Pero dahil nga po ang katotohanan na siya ay made in China, panigurado marami ang magsasabing overpriced yan. Yan nga po ang palaging sinasabi ng mga taong walang pambili. Okay, bye.